Sa totoo po, parang ang gandang pakinggan 'no, ayaw nating mapabayaan yung mga magulang 'no. Sino mang anak yung magpabaya sa magulang. Alam nyo, Senator Ping Lacson, ang problema po kasi sa realidad 'no, hindi ko po pinagtatanggol yung mga ano, mga anong tawag din niya rito? May tawag si Ping na yung kinakailangan magbibigay ka ng financial support sa magulang. Alam niyo po, yun na nga 'no, children as retirement plan, yun po ba gusto niyo mangyari? Yung mga bata po, yung mga anak po ang magiging retirement plan ng mga magulang, 'no? Hindi po ba dapat, hindi po ba baliktad? Dapat po, kaya po may social security, 'di ba? Dapat po yung gobyerno po yung nagtitiyak na itong mga mamamayan niya, 'no? Hindi ko po sinasabi na masama 'yan na kalingain ng anak yung mga magulang. Pero inaamin po natin, para po kasi nating inaamin na magtrabaho kayo na magtrabaho, magbayad kayo ng buwis habang malakas kayo, magbigay kayo ng contribution sa SSS habang may trabaho kayo, buhayin ninyo ang Pilipinas habang malakas kayo, pero para pagtanda nyo, bahala na yung anak nyo sa inyo. Hindi po ba ang pangit pong pakinggan na inaatang natin yung ginawa pa nating batas na yung responsibilidad naman ng pamahalaan dito po sa mga nakakatanda nating citizen na one way or another, yung kabataan po, yung lahat po ng lakas nila ibinuhos po para sa bayan. Indirectly, hindi naman nila yan nagtatrabaho ko para sa bayan, hindi naman po di ba? Okay. Yun na nga po yun yung kahit na anong gawin ng mahirap. Ako, sa tingin ko, anti-mahirap po to Napaka-anti-mahirap po nitong ipapakarga nyo sa mga Nakita na po natin tong ganitong mga tagpo na pahirapan po. Kasi may sariling pamilya na rin yung sinasabi yung aako sa magulang. May sarili pong pamilya yan. Hindi ko po sinasabing wag akuin yung pamilya. Yan naman na yung ginagawa ng mga Pilipino. Kaya lang, pag ginawa mo pong batas yan, tinatanggal nyo na yung ano naman yung papel ninyo sa gobyerno na yung isang matanda na, senior citizen na naglaan ng kanyang kabataan, kalakasan para sa bayan o para lahat pinagkitaan natin, piniga natin, tapos nung matanda na, di ba mas maganda na wag na silang gawing burden sa mga anak? Kung hindi yung gobyerno na mismo yung, di ba? Kunwari, inabandona ng anak. Hindi ba mas maganda yung batas na lahat ng inaabandona ng mga anak ay kakalingain ng Estado? Dapat kusang loob, no? Kusang loob po yung pag-aaruga ng magulang sa kanya, ng anak sa kanya magulang. Hindi po binabatas. Kasi po once na binatas yan, kawawa po yung mga mahihirap di ba? Kasi uobligahin, halimbawa, mga sutil na sabihin na natin, huwag nyo sabihin walang sutil din na magulang. Yung sutil na magulang, sasabihin niya sa anak niya, nasa batas yan, bibigyan mo ko na sustento. Alam niyo yun? Kasi ngayon, kung ano lang po yung makakaya ng anak na mahirap, sama-sama lang po. No? Mahirap lang tayo Di ba? Sama-sama lang sila sa pagkain, sama-sama lang sila sa tulugan. Pero once na binatas mo yan, uobligahin mo na magbigay ng sustento, paano makakapag-scatter? Biro lang po yung scatter. Dapat ito po yung dapat
sagutin ng gobyerno, 'di ba? Yun po yun eh. Kasi hindi naman kayo nakatulong sa pagpapaunlad eh. Ang trabaho kasi ng gobyerno, kaya tayo nagbabayad ng tax, dapat napapaunlad niya yung Pilipinas. Kung napaunlad mo yung Pilipinas, nagkaroon ng mga savings tong mga matatanda na to, nagkaroon savings, nakapagpundar sila ng kayamanan nung sila po ay bata-bata pa, malakas pa. Hindi na po problemahin ng anak in the future. Yun yung point eh. May failure kayo, may failure yung gobyerno sa task niya na paunlarin ng Pilipinas para magkaroon ng magandang, mas malaking pagkakakitaan. O, di ba? Yun lang naman yung sa akin, no? Wag gawing obligasyon na retirement plan yung mga anak. Kasi hayaan nyo yung magkusa. Tapos pag hindi kaya, kasi ang purpose ni Lacson, ayaw niya yung may nakikitang yung mga matatanda na mga matatanda na pagala-gala o inabando na. Eh kung inabando na, kalingain ng gobyerno. Okay, punta po tayo sa pambatas. Yung 20%, maganda yung narinig ko eh. Ito hindi ko original. Marami akong sinasabi rito na original kung akin. No? Pero pag hindi ko po original, narinig ko lang. Ginagamit ko pero sasabihin ko, nakalimutan ko lang kung sino eh. Sabi niya, simple lang eh. Tinaasan natin yung tax sa sigarilyo para magmahal yung sigarilyo, therefore ma-discourage yung mga tao na manigarilyo kasi mahal ang presyo eh. 'Di ba? Ngayon, ano yung purpose natin ng pagtatak sa savings? Para ma-discourage yung mga tao na mag-savings. Tignan niyo po yung initial reaction ng may pera sa bangko. Ako kasi hindi ko matagal ko nang alam, natalo ka pag sa bangko mo lang nilagay yung pera mo. Dahil kung ang kumikita lang yan ng 6%, halimbawa. 'Di ba? Ang ganda ng mensahe niya eh. Magtatax ka, syntax ang tawag para umiwas na lang. Halimbawa, ikaw hindi ka pa naninigarilyo. Madi-discourage ka, di ba? First time mo, mahal naman na sigarilyo. Hindi para sa akin yung bisyo na yan. Okay. Ngayon, discouraging sa mga tao yung mag-ipon sa bangko. Kasi halos wala na nga. Kumbaga, pinagtsatsagaan na lang nga nila yung sa bangko. Actually, may mga bangko pa na pagka hindi mo dinadagdagan yung deposito mo, may minimum pa, 'di ba? May minimum balance ka dapat na dapat yung pera mo hindi, halimbawa, ang minimum balance 10,000. Pag 9,000 yun, kaltas ng kaltas sila, buwan-buwan. Maintaining. Kumbaga, ginagamit mo yung bangko nila mag-maintain ka ng pera eh. Dapat may mahita sila sa'yo. Kung hindi ka nagdadagdag ng pera. Kaya, madi-discourage yung mga gustong mag-ipon. Kasi safe na nga yun eh. Ang alok ng bangko sa kanila, mag-time deposit kayo. Mas mahaba yung oras na ilalagak nyo ng pera. Ngayon, yung time deposit, yung pera po alam nyo po ba kung ano po ang ginagawa ng bangko sa pera natin na dinideposito? Pinapautang po nila. Ang hanap buhay po ng bangko ay pera. So, nagbebenta sila ng pera. Yun po yun. Yung pautang po ay pagbebenta ng pera, di ba? Nakakaipon sila. Hindi ka makabayad, kukunin yung asset mo. Meron kang prenenda sa kanila eh. So, tapos yun ang ibebenta nila kung gusto nila maging pera.
Okay. Kaya, wala na silang may papautang, walang negosyo. Hindi na nga maunlad sa atin yung pautang. Ang hirap po umutang sa bangko eh. Di ba? Parang yung bangko natin masyadong sigurista eh. Uutang ka pero dapat meron kang pamprenda na mas mataas pa sa inuutang mo. Parang parang hindi ka umuutang sa bangko, parang nagsasanla ka lang eh. Ito po, hindi po to iba. Labahay na po to. Nag-ano lang ako. Total, hindi nyo naman maamoy. Collateral. Parang nagsasanla ka sa bangko, mas mataas pa yung collateral mo kaysa sa inuutang mo. Nagpabili na lang. Kaya lang lugi ka eh. Lugi kayo eh. Kaya sa isang banda, baka matutunan nyo naman mag-invest, di ba? Katulad ngayon, laki ng ang laki na ng kinikita ng mga may crypto. Yeda. Diniklara po ng COMELEC ni Garcia, no? Ito pa isang maarte. May paalala si Soto. Ayan, Tito Soto. Senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto said, okay, liable daw po itong mga senador kung i-dismiss nila. Kaya i-dismiss, Senator Tito Soto, mas liable kayo sa batas kung nililitis nyo si BP Sara sa isang illegal na reklamo. Bakit illegal na reklamo? Tandaan mo, Tito Sen, nakarampa na yan sa Supreme Court dahil ang binigay sa inyo, ulitin ko, Tito Soto, fourth impeachment complaint. Marunong ka lang siguro magbasa ng konstitusyon. Pareho tayong hindi abogado. Ang linaw po, isa lang ang dapat entertain ng Kongreso na impeachment complaint sa loob. Bakit mo itatrial yung impeachment complaint na illegal? Di ba? Bakit mo yan itatrial? Illegal nga. O ngayon, ang tapang mo ngayon, di ba? Press con. Sabihin mo yan sa harap ni Marcoleta. Tsaka ko na magdedebate. Ewan ko lang kung sino makatagal sa inyo. Paano nyo pangangatwiranan sa isang matalinong senador? Matalinong abogadong senador. Matalinong abogadong senador na hindi maarte. Straight to the point. Nasasabihin ninyo na hindi niya pwedeng ipadismiss yung isang illegal na reklamo. Illegal nga yung reklamo eh. Gusto nyo mag-trial? Kaya Tito Soto, gustuhin mo pa mang tumakbo, last mo na yan. Hindi ka na namin mapagtsatsagaan. Illegal yung complaint, dapat i-dismiss. Alam naman nila, i-dismiss nyo rin yan eh. Kaya lang, nakikinig sa mga katulad ng mga maaarte. Ang daming maarte sa Pilipinas. Ay, paglabag yan, shucks. Ay, shucks. Nilalabag nilang consti. Let's make baka. Don't be takot. Pukin ang arte nyo. Let's make baka. Let's make baka. Don't be takot. Utot nyo. Pukin ang... Panay kayo yung mga dilawan. Yan ang nagpakalat ng makaarte yan sa Pilipinas. Ang mga dilawan ang nagpasimula ng kaartehan dito sa Maynila. Ang dilawan na nagpasimula ng mga hinayupak yung arte nyo. Okay, punta tayo dito kay Eda. Alam po ninyo, breaking po to, no? Ito po. Una, dalawa po ang ano rito eh. Dalawa po yung questionable rito. No, si Yeda po ay 6
ika-anim po sa nominee. So, 3 po ang kanilang paupuin. Akalain nyo, nagkataon, no? Ika-anim siya, ibig sabihin, 3 po ang upo. Akalain ninyo, no? Nagbitiw yung ikatlong nominee. Nag-resign, nagkataon lang po to. Nung nag-resign po yung third nominee, sino po dapat ang upo? Yung fourth. Nagbitiw din. Ayaw na nila maging fourth nominee, may fifth nominee pa. Nagbitiw din. Sabay-sabay. Sino na po? Yung sixth nominee. Nagkataon lang yan. O, tsaka kayo naman, no? Nagkataon lang po yan. Hindi po talaga sinasadya yan. 3 po ang nakapasok sa Tingog Party List. Yung 2 po, may pangatlo. Ayaw na ng pangatlo. Nag-resign siya na third nominee. Sumabay yung fourth at fifth nominee. Buti na lang may sixth nominee. Siya po ang uupo ngayon. Dineklara na po ng COMELEC. Yung sixth nominee, sino po yun? Si Yeda. Nagkataon lang na Speaker of the House ang asawa. Ikaw talaga, Garcia, no? Pero may pumalag. Si Guanzon, akala ko ang palag ni Guanzon ganito. Akala ko, kasi hindi rin maarte yan si Guanzon eh. Ang akala ko, yung palag niya, bakit ako? Nung nag-resign yung mga ibang nominee, di ba? Nung hindi pinaupo yan eh. Nag-resign yung mga ibang nominee. Akala ko yun yung papalag ni Guanzon. Hindi pala. Sabi ni Guanzon, according to Constitution, 3 termino lang po. 3 termino lang na sunod-sunod pwedeng umupo ang isang congressman. Hindi po pwedeng ika-4. Ika-4 na po to eh. Nagtanong po ako kay Grok. Ang dami yung pagtatanong. Kay Grok pa. Sabi ko kay Grok, pwede ba, ilang beses na bang umupo to si Yeda? Bilang Tingog Party List daw, 2. Di 3 lang ngayon. May pahabol si Grok. Pero bago siya naging Tingog Party List, congressman na siya ng 1st District ng Leyte. Ibig sabihin, 3 magkakasunod na siya. Ang tanong, sa batas ba, nakalagay ba ron na yung 3 magkakasunod na district congressman dapat o wala naman po eh. Ang nakalagay lang 3 magkakasunod na termino bilang congressman. Bakit inalaw to ni George Garcia? Ang dami ng kaso ni George Garcia, no? Hindi kaya naisip ni Garcia, total matatanggal na rin lang ako. Sagarin ko na kaya. Sagarin ko na kaya. Ano kayo ng tatay nyo, pinaglalaroan nyo yung mga yung isang nanalo, dineklarang hindi nanalo dahil dinisqualify. Ngayon naman, hindi talaga eh. Di ba? Sino po ang hindi maririndi sa mga to? Okay. Sa madaling salita, no? Sabi nga namin dun sa Birada Agil, bayaan nyo, matatapos din yung naghinagpis ka na, no? Alam mong may mga mali na ang daming maling mga nagaganap.